Pinoy Boulevard, one-stop shop. Dito mo makikita ang iyong hinahanap. Madami-dami ka din na pagpipilian. Iba't ibang disenyo ang iyong masisilayan. Sigurado lahat dito pang diinan na pamorma. Presyo ay pasok sa iyong palasa. Bisitahin nyo na to mga tropa kung gusto nyo ng maangas na pamorma. Motos Party League, Fuego 3. Nandito pa rin kami sa Glitch Bar, Paranaque. Huling laban na ng gabi. Mag-ingay kayo para sa parating nating laban. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasuporta sa amin sa event na to, sa Glitch Bar, sa pagpapairap ng venue, Mr. Marson 1, sa Index, Twisted Mind, MDL, suportahan natin yan. Pastry Vapors, kay Ian Aquiles, Crown Manila, syempre palagi, Zypher Philippines, 100%, Bado Boutique, happy birthday kay Team Kaaway sa Pinoy Boulevard 2.0, sa Taiwan, kay Madam Erling Xiao, sa Auto Beats, sa Blacksmith Jewelry, shoutout sa inyo lahat. At yun, ito para sa uling laban, sa kanan ko, nanggaling pa ng mataas na kahoy, Batangas, mag-ingay para kay Anthony. Anthony, Safe House, Manila Clothing, shoutout kay Boss David Season, kay Boss Janjan, kay Boss Zen, kay Boss Martin Naling, sa Index Salon, doon ako nagpagupit. Tapos Glitch Bar, salamat nga pala sa pag-welcome sa amin. Yun, bahala na po kayo. Yan, sa kaliwa naman, nanggaling pa ng Quezon City, mag-ingay para kay Hespero. Yeah! Hespero, Tacoma, Pulo, Motos, Seed Zone, Flip Top. Shoutout din sa Index, sa girlfriend ko si Grisa, sa Prestige Clothing, tapos sa Hypebeat. Yan, Run Online, Real World nga pala, abangan yan, mag-a-up na yan. Shoutouts. Yan, nag-coin toss kami. Nanalo si Anthony, pinili niya mauna si Espero. Unang banal para kay Espero, Fuego 3. Pakinggan natin. Tangina mo, Cygnus, manayabang ka ng title! De, joke lang, deserve niya naman yun. Ikaw putang ina mo, rumispeto ka sa muntik na magkampiyon! Pwede ba yun? De, joke lang. Kabatin ko na yung idol ko na MC! Seryoso ba yan? Baka pwede ako pa selfie. Antonio Badang. Last year pa dapat tong battle namin. Kaso nangingilag ang puta. Nagsulat muna ng mga lines, loko. Ano nasisinda ka ho ba? Bakas na bakas sa'yo pagiging Antonio. Paano nag-iimbak ka muna? Pero baliwala na nga yan dito. Kahit i-testing mo pa, masisimot lahat ng ipon. Nasa emergency ka. Oo, wala na yung ligtas. Didirekta sa grave. Tudok ipon paligwa. Di pala masisave. Nagnakaw ka raw ng pasalubong sa Davao. O napangiti niya si Gago. Paano hinabol na ng mga guard yung CCD inako? Sa singit itinago. Kaya Fox 6th Street, yun yung malinis, binabaho. O baka sabihin ka, sabuat kami na M-Site. M-Site. Di pero nakinabang kami ron. Kaso inosente pa nga rin. Kasi bago niya sabihin na nakaw yun, nakain na namin. Kaya wag mo yayabang yung views mo dito Mahiya ka tanga. Bakit? Talagang sikat ka na ba? O ba't para lang sa pasalubong nagpakilala ka pa? Di gago, tagal na nun. Ulul! Tanga, hindi yun pwedeng. Basta sabihin na lipas na kasi yung ninakaw mo present. Pero kung siya daw yung nauna sa eksena, baka sabihin natin yung GL mala Anthony. Uy! So si GL pananggaya. Yan yung logic niya na pre-novite. Kung sa bagay, si Looney nga, pansin nyo, mala Chino High. Kupal. Manggagaya. Kupal, tanginang to. Manggagaya na piling tunay. Tanga ka, umay ka na tol. Orig ka, hindi ka peke, ano lang, na-pull out ka sa mall. Inadapt yung style ni GL, tas ayaw akuin mga senpai. Ninakaw na lang inangkin pa, sino ka dyan? Si M-Site? Hindi, mukhang iba yung tinamaan. Yung kargada ata na baliko. O sadyang tagusan lang yung bala, kaya sa pulpati nakalikod. Overtime ka kay Eds, pati kay Good Kid. Talagang OA umoti. Pero aprobado pa rin ang PAW, paano future attorney? Abusado ka gago, napakatakaw, di nababalahaw, o di nagpapasapaw, panuwang nagpapasapaw. Nilalabag nyo patakaran, proud na proud pat na amuse kung sinong nag-aaral ng batas, siya pa di sumusunod sa rules.
Pero hindi na para pa magulat. That is given, ugok. Dahil alam naman nating sa Pilipinas ang justice system bulok. Kaya subukan mag-angas sa baliyang buto. Ipapakita ang dahas pandiligang dugo. At buong ulo ang tabas, puta dilang bungo. Ngayong kamay ko ang batas, tila Fernando po. Never kong niyabang ang aking views. Pero tanga-tanga yung taong akala yung batas sa English rules. Tanginang to, 2 months ago, ikay nadurog. Maraming araw ang lumampas. Sa 2 buwan, pwede kang mag-moonwalk. Bakit di ka umatras? Yung ayaw mag-back out, malalock out na sa bars. Matindi kang magagalusan. Binigyan ka ng 2 buwan. Mars! Bakit hindi ka natatauhan? Sa 2x2, pinagtawanan nila yung Johnson baby powder. Sa tingin mo, Ox yun, boss. Ngayon may pulpul na mabubura, sa pulbura mapupulbos. Hindi kayo nabakala sa Jackie Chan reference na Cygnus? Ngayon ka makakahon sa cartoon. Minaliit nila yung atoms. At oo, Ant-Man yung kalaban, paglalaroan lang to sa quantum. Nagsama yung C at saka H sa 2x2. Wow! Nakaka-starstruck. Kaso sa Motus pare, that's whack. Kasi kahit magsama yung H at C na parang hot and cold, ay gagamitin lang pang warm up. Sa CH daw kasi nagsisimula yung champion. CH, champion. Alam mong, whack yun. Sa CH din naman nagsisimula yung chips. Ayun, kangkong. Pero kung labi ka pala, Nox, palibasa may 3rd floor. May budget. Kaya lahat ng positive ay kaya niyang i-magnet. Pero anong saysay nitong cum laude kung gamay kung umatake sa iba't iba na subject? First subject, yung jowa mo na palagi mong binibida. Minor pa nun si Krisa. Maagang naging prospect kaya agad nakuha kiliti niya. Eduk student na major in Filipino pero hilig minor na Pilipina. Second subject, yung mga kanta mong nakakalugod marinig ng magkakasunod. Parang pwede mong ilapat sa iisang beat yung mga verses niyang magkakatunog. Presentation number 1. Sabi niya sa Loki Open Verse Challenge niya, heto na naman at magkasama, magkasalo sa iba't iba na tama. Putang ina, ganun hanggang dulo. Siguro, sa standard niya, todo yon. Naging ganap kang bobotsong. Yung mga linya, stereotype, pero yung speaker, monotone. Siguro lang. Yung writing process niya, mag-iisip siya ng unang linya, tapos, ano kayang karime ng kasama? Tama? Tama! Tapos isusulat niya sa next line at ipe-perfect ang rehearsal, yung hain walang laman. Ayaw pang lagyan ng internals. Kupal ka ba, boss? Presentation number 2. Nagpapakahirap kaming mag-isip ng mga itutugmang kataga. Tapos sa isang battle mo, nirime mo ang halaga sa abaha. Ha? Aba! Mapapil kang talaga! Aba ka! Sa dami pwedeng itugma, iraray mo talaga yung halaga sa abaha ni hindi mo natansyan na pwede namang tanga ka! Ang inang to, tapos pupunayin mo si Pilo, si Vicente, tsaka si Blaser sa pagtutugma nila. Nakakatawa ka. Di pa ba nakakahalata? Pinupuna mo yung mali nilang paggamit sa isang bagay na hindi mo maayos na magawa. Tol, sa requirements bilang rapper, pagiging rhymer ay essential. At kung palaliman, underwater, dapat yung power, geothermal. Kung usapan ay tugmaan, meron ka ng damage sa internal. At kung saksakan lang ng current ang aking charger, universal. Sa movement, merong kinetic pero tumigil ang potential. Kung may influensya ka, dapat yung pagiging sick mo, influential. Yung kanyang mental na experience ay experimental. Hanggang yung kanyang confidence ay manatiling confidential. Kung
Sa pagkatalo ka sanay, ikay panalo sa aking next line. Dahil ngayong 2025, mararanasan mo ulit matalo for the first time. 36 lines yun. Tanginan to, dinadamay na naman yung 2x2. Pang-mongoloid yung linyahan. Talagang panghatawan. Ululuwala kaming respeto sa may martri sa katawan. Tanginan to, 21 pa lang si Krisa. 1 year pa lang kami. Paano naging minor yun? Hibang. Yung rules kanina, in-scream ko yun, ikaw di marunong magbilang. Bubong putang inan to. Pero may linya to kay Calix. Mumuna ng linya. Poet ka pala? Poet? Buti ka pa? Kaysa naman. Nagmamulti pala. Malalunin na siya. Sa battle. Buti ka pa? Wordplay antonym. Ang pangit na nga, inulit mo pa. Yan na yung porte, ha? Bote ka ng bote, oh. Nakabote ba? Tas galing ka pa ng future, ganun ka mag-wordplay? Paano ka namin gagalangin? Ayan kasi puro kabote. Ano-ano tuloy na i-imagine. Yung mga judge, naaakit naman. Wow lang yung mga tao, kaya kinakabig pa yan. Pero di talaga nila gusto yung sabote, kaya pinaplastic na lang. Nung tumatakbo ako na SK Chairman, in-invite ko to sa amin mag-perform. Nakakabado. In-invite ko to sa amin mag-perform, di na para itanggi. Tanginang to yung SK kagawad ko nilande. Tangina ano. Ikaw pa mismo yung nag-chat, tas inad mo sa Facebook. Ang masakit ako yung nag-invite, sa kanya ka nag-thank you. Gago. Di, balik tayo doon. Ba't mo tinabihan? Ang layo na upuan ng gis. Akala tuloy nun, hupak ka. Na-trauma yun, todo iyak, hinawakan mo raw yung burat niya. Ano nyo babae? Galit na galit yung mga taga sa amin. Halos mabugbog na to after. Nung nahuli, ang rason, nakala niya raw tumbler. Inom kayo Napakagago mo, Tonyo. Ang sakit mo sa ulo. Wala pang eleksyon, na-check mo na yung buto. Pero matagal na yun. Move on. Marami nang nagbago. Pansin nyo nga rin, diba? Dati panay hugot lang to si Gago. Ngayon, panay baon na kay Matina. Tangina, sinusulatan mo raw. Yung mga banat siya nag-isip. Walang tiwala si Pabibo. Tanga, ang dapat think positive. Ba't ka nagpaka-negatibo? Paano sa spotlight? Nabubuyo yan. Talagang grabe naman. Kaya pumutok lang yung napupusuan. Ginawang hearty dabang. Ano, tatanggi mo? Matina pa kantot. Pero hindi lang si Matina. Marami pa raw mga ang pinasahan to ng linya. Tamang Ghost Right, ang sa kwento, meron siyang nabibida. Tuloy yung potensyal na nakatago, di tuloy nakikita. Dahil sa'yo mga PMC nasasabing may hina. Siya pa mismo nagyayabang niyan mostly. Kaya nakakagigil nga ang puta. Tuloy kahit galingan ng tulad nila Aubrey, may nananatiling mga duda. Kasi anong gusto mong isipin namin pag may magaling na PMC? Si Anthony sumulat dyan. Pananaw yan ng tuso, nasa eksena abuso, at ang aking pinupunto, yung papuring niyayakap mo para sa kulturang to insulto. Kaya magtigil-tigil ka na bathan. Maawa ka sa mga sangkot. Alam kong ginagawa mo lahat yan para lang Chupa. Pero biro, walang nakakatawa sa pang-go-ghost right, kaya magtigil ka putrages. Hayaan mo mag-explore yung mga PMC, wag mo akayin masabik. At kung hindi mo pa rin yun na ma-pick up o sakali na magets, laging bukas ang pinto ng hip-hop, pwede ka na makaalis. Chupa. Ghostwriter Angle. Bubog na siya na rapper. Kung ganyan yung angulo mo, una mong pangaralan si Casper. Spoken word poetry. Actually, third subject natin, guys. Parehas na kaming aspiring spoken word artist dati. Ang kaso, hanggang ngayon, aspiring ka pa rin. 2016 daw, ganyan na siya kagaling. 2025 na hispero, ganyan ka pa kagaling.
Kaya umalis sa spoken word, di maihana ito sa top tier. Biglang nagpangalan siya ng star, sakto agwat natin ay light years. Kasi wala kang sinisino, kaya lahat nayayabangan. Imbis palalimin lyricismo, kayo-kayo nagpataasan. Kaya biglang nagbuo siya ng spoken word group. Pero mas angat pa rin ako, mag-isa. At doon ay namutawi po. Nagtayo siya ng pundasyon, kaso ako'y demolisyon, nagpaguhusa-gusali mo. Biglang lipat sa battle rap, walang pasuba-suba dito. Pero sinundan din kita dito kasi masama ugali ko. Di ba mas matanda ka sa akin sa battle rap? Bakit di ka pa matandaan? Nauna ka rin sa spoken word, ang kaso naunahan ka naman. Kaya kung battle rap, sa battle rap, panghalili ka lang. Pero kung spoken word, sa spoken word, manahimik ka dyan. Kaya tumabi ka, tumalim, sa mas tumalim ang plumat dila. Kung ilang taon ka nang hindi pa rin gumagaling, pas ito ang euthanasia. Mas magaling pa rin ako sa'yo sa tuwing akala mo, ikaw na yung pinakamagaling. Naging ako yung tao na balak mong maging. Ang masakit, di mo pa kaya na gawin yung ibang kaya kong gawin. Fourth subject, guys. Isang lip from wannabe. Mula sa get up, pati bars at penmanship. Di man lamang siya nag-step back kahit alam niyang di nag-click. Sa tuwing namumutla yung labi, sanay siyang sa lip mag-stick. Di na nagpalit ng makeup, binago lang yung shade ng lip. Pero binadibag ni Lip Ram. Sa battle rap dinarag. Kitang-kita dun sa blackout, walang star na nagliwanag. Pero sa pagkatao ni Lip Ram, naglalamoy siya daily. At maybe, naaanoy na rin si Nasaboy at maybe, ikaw yung kauna-unahang matataboy na MC. Ni hindi niya maiwasan kahit i-avoid niya greatly. Ni hindi pinalampas pati pagmamaoy sa FB. Sige, mag-alak ka lang dyan. Huwag kang magtitipid, sagad yung gastos. Kunyari lang matapang yan. Pero ganito yung mga tipong kinikilig kay Sandro Marcos. Ako yung lason na nahalo, nadidibdib sa bagong ayos, hanggang itong maoy na yumaoy masisilid sa 4 kantos. Sit word muna tayo, guys. Break time. 79 to. Sit word muna tayo. Oo, hindi ang sagot. Ang taong never bang nag-business ay matatawag nating businessman. Hindi. Eh yung taong never pang nakakagawa ng painting, matatawag ba na painter yan? Hindi rin. So ang conclusion, kung eto graduate siya, pero hindi siya nagtuturo, kumpare naman, hanggang kailan mo ipapalaman na lamang sa iyong pagyayabag yung puki ng inang cum laude na yan. Ganyan-ganyan yung presidente mo, di ba? Ang galing, no? Classic. Kahit may matik na diploma, di pa rin diplomatic. Kaya pasensya naman kung sinabi ko yung isang bagay na hindi niya alam. Sasabihin ko ang gusto kong sabihin kahit mangonsensya ka dyan. Na katotohanan ay hindi ka teacher hispero. May lisensya ka lang. Di ba? Kaya maayos nga ang bihis. Pero sa katauhan di angkop. Mahinhin lang sila his. Pero ikaw yung malambot. Dati angat sa matches. Pero napag-iiwanan na kung tunay kang between his. Pero magpaliwanag ka. 36 ulit yun, 36 yun. 37. Hindi raw ako nagtuturo. Malamang kakagraduate ko lang. Kaya wala akong pakialam at di ako makikinig sa iyong question. Pero kung gusto mo ako magturo, tuturuan kita ngayon ng leksyon. Sige, usapang spoken word. Sa mundo ng spoken word, siya raw yung royalty. At kilala na raw siya roon bago pa maging rapper si Nego. 18 million views yung backbet, niyabang kay James Overman. Pati yung pagbigkas sa Wish, kinikwento. Well, medyo true. Pero pagdating sa battle, that doesn't matter. Hanggang kailan mo itatapal yung spoken word sa kakulangan mo bilang rapper. Ibang mundo ang battle rap. Kaya ang masasabi ko, hindi yan tagos. Parang nagyabang ka ng diploma sa mga milyonaryong di nagtapos. Paalala ko lang, 4-4 ka sa Motus, 1-1 ka sa flip top. Kaya kung sasabihin mong top tier ka dito, aba kagaguhan na yan. Kasi to be exact, Antonio, alam mong saktuhan ka lang.
May mga viewers lamang na inday, pero seryoso wak yan. Kaya panay sa nakaraan yung silay, talagang todo hagkan. Binibring up lagi, pampatibay. Paano may gusto takpan? Kasi si Anthony hindi iingay kung walang Antonio Bathan. Kaya ano pang iyayabang mo sa amin? PGT? Just tell me, ano? Kung yung natatangi mo na highlight na sa 7 years ago. Pero sige, pag-usapan natin yung inaangkin niya na eksena. Kilala niyo si Juan Miguel Severo? Spoken word, Juan Miguel Severo. May issue yun na sexual harassment. Di ba nakaka-provoke? Pero itong si Antonio Bathan, nagagawa pang i-promote. Pinost niya pa yung mga tula sa Reels. Umabot pa ng part 5. Talagang matindi nga. Di na nagawang ipagtanggol, binastos mo pa yung biktima. Di ba, inutawdos ka kay Darwin? Hanggang sa memes nga, nasingit pa. Ano galit na galit ka kay Badang, tas kay Juan Miguel, tahimik ka? Dating panay boses sa social issues, biglang tameme sa tabi. Future attorney, kamusta na? Yung paninindigan mo pare. Tila bumaliktad ka na anyari, asan na pinagsasabi. O baka may bagong project si Juan Miguel at makikinabang ka kasi. Di ba may niluluto kayong event? Kaya nga tuwang-tuwa yan. Dating nang mamata sa issue ni Badang, ngayon bulag-bulagan. Kung paano kung questionin ko yung pag-aaral mo ng law? Ano masisisi pa ba? Kung ngayong di ka pagganap na abogado, namimili ka na. Parehas tayong galit kay Marcos. Pero mukhang tumatalo na to. Kasi lumulunok ka ng prinsipyo basta pumapabor sa'yo. Kaya props sa mga multi-mo at wordplay. Pero alam mong di pa sapat yan. Wasakan to ng pagkatao at hindi palabas lang. Yung damdamin niya ginambala talagang may kinalagyan. Nagawa mo sila na mapahanga, ako nagawa kita saktan. So ano ang gusto mo? Alisin ko si Antonio Bathan kay Antonym? Yan ba ang pakay? Tanginang to, kayo-kayo nga yung kay Antonio Bathan nang dadamay. Kupalang puta. Time traveler daw ako. Boss, ano oras? Ano oras? 12:20. Sa inyo din, 12:20. Okay, 12:20! Yung oras ipagsisigawan ko. Kung pare-parehas lang pala tayo ng oras, bakit na pag-iiwanan to? Tip subject. Sino nagbanggit ng ganitong linya kay Class G? Ako ang naatasang maging cleaners dito sa class. Di ba nauna si Kilan? Tapos inulit ni Hispero? Yung linyang sakto mayroong blazer sa nanlalamig na klima kay Blaser. Di ba nauna si Maanda Baliw? Tapos inulit ni Hispero? Yung mga linya tungkol sa pakbet. Di ba nauna na si Nego? Tapos inulit ni Hispero? Nakakasawa na rin yan. Kung habang buhay kang magiging echo, ayaw ka na naming pakinggan. O baka sabihin mo, hindi. Inaral ko ang mga laban mo. Pati mga kalaban mo. Responsable lang ako. At kung experience is the best teacher, ako yung estudyante ng laro. Kasi naturingang star. Pero walang brilliance. Hispero ka lang para. Habang mga paliwanag ko ay serious at ganon pag brightest star. Kasi yan lang ang kaya mo. Hindi ikaw ang illest dope. Alam yan ang lahat and I don't need to tell his scope. Kahit may iba't iba na angle, I can shoot you from afar. Mga linya ko ay teleskopyong nakatutok lang sa star. Sa hanay ng mga ginto sa motus, ito ang nahanong white gold. Kumbaga, ikaw yung pinakamaliit na big fish pagkat kasya lang sa glass bowl. Kaya hindi ito fireworks sa yung background, ito'y granada sa yung backbone. Hanggang sumabog yung Hispero at maging ganap na black hole. Overtime na ba? Malas. I hope you give me another one chance. I-extend natin yung fifth subject, pinapatawag siya sa guidance. Kasi may nag-report sa'yo na palagi ka daw naglalabas ng screenshot at pictures. Para daw mas malakas. Kaya anong star? Baka porn star may nilalabas sa palabas. Kaya wait lang mate. Kapag tin-translate, kung panay ka lamang twist, it means hindi yan straight. Kahit meron kang projection, kahit meron kang projector, kung wala namang projection, tsak na weak ang grade. Galingan mo yung report mo, wag puro visual aids. Pangalawang report sa kanya, yung kanyang pangmamata. Take note, tinuruan niya si Vicente kung paano maging tama na ama. Pinangaralan niya si Blizzard na magtrabaho naman siya.
Sinulsulan niya rin si Prince na wag nang pumuntang Canada. Ultimo yung pagiging stepdad ni M-Site, hindi okay sa kanya. Ha? Talagang wala ka pa rin class. Sa edad mong 25 anyos, dito ka mauusog. Sa iba pa na'y pintas at di matapos-tapos ang padalos-dalos na pag-uudyo. Kaya bisto ka sa susunod. Walang ligtas pagkat maayos. Kung na mabubuod, wala kang karapatang magturo kung paano magsintas ng mga sapatos na di mo pa nasusuot. Kaya hold up to, ako'y bubunot. Wait, hindi. Ito'y Tacoma Massacre sa iyong napiling laro. Pinaslang ko na yung EDSA at iniwan yung hispero na naghihingalo. Pero ito'y hold up dun sa site. Tapos na yung pinatrabaho but you never pay. Kaya sa susunod natin pagkikita, ibigay mo na yung Casper o idagdag mo na rin yung 7K. Botus Batting League, Puerto 3. Kung nagustuhan niya, mag-iiba kayo sa pesos para sa lahat. Siyempre, maraming salamat sa Village Bar, sa pagpaperang ng venue, kayo ng Marks and Ward, sa mga Sunto Crown Manila, siyempre, at Beast Chain Works. Boto ng Hurado, 4-1. Mag-ingay para kay Espero. Shoutout sa inyo. Antonym, safe house ulit, Bandila Clothing. Shoutout sa lahat ng mga tropang kasama ko dito. Shoutout kay RP, kay JD, kay Tim, kay Ron, sino ba? Kay Pat, si Angel, si Biade, si Kiara, si Ayla, si Ian, mga kasama ko sa La Union, si Martin na nasa Jensen pa ngayon. Yun. Shoutout sa inyo lahat sa susunod. Nakabawi na tayo. Peace! Espero, Tacoma. Di ko lang paano nanalo pero thank you. Humble. Shoutout kay Christina Mariscao. Happy birthday! Yo, Diyos, nga pala ako na nag-isang bumoto kaya Antonym, round 3 pero round 1 mas nakipan ko lang kumbaga si Antonym siguro sa laban na to, mostly naman di siguro siya so ngayon siguro nakikita ko na hindi siya sa panalo or entertainment atid niya. Nakikita ko rin yung complexity ng sulat nila. Sa pagkikita ni Antonym, binibitaw niya ng may disenyo yung dulo. Mas ganun siya, di ko naman sinasabi na hindi ganun si Espero. Pero malakas din yung rank ni Espero, But I just like Antonym's 1-2 way better. Pero hindi naman may pangit yung kay Espero, solid din. Tapos yung kay round 3, no doubt Espero, ang lakas. Tapos meron pang hindi na-repat si Antonym doon na about kay Juan Miguel Severo. Kasi 1-2 sa kanya na ako eh. 1-2 nabigay ko na sa kanya. Tapos yung round 3, bilang judge, hinanapan ko siya ng pangtapal doon sa tama na yun. Pero hindi, kaya binigay ko ng malinis yung round 3 kay Espero. Ang ganda ng angle, ang ganda ng pagkagamit, ang ganda ng pagkasalansan. Pero 1-2, give it to Antonym. So 2-1, Antonym, congrats Espero, props Antonym. Yo, still here. Laban Espero Antonym. Binoto ko kasi Espero dahil pakiramdam ko mas naglalanding ng maayos. Kapasok niya kaysa sa mga nilalatag ni Antonym. Round 1, Antonym, round 2, Espero. Yun! Sa binigay ko kay Espero. Round 1 kay Espero. Round 2 kay Soto. Tapos yung round 3 binigay ko konti para sa akin si Espero sa solid na bata. Diretso ko ito kasi Espero. Ganun dapat dikit na dikit magkaiba yung style nila. Pero pares ko na lang pala. Saan na wala naman kasi Espero. Tapos kaya. Pero malakas talaga yung mga ano eh. Pagpapalik talaga yung mga tubo. Binoto si Espero. Para sa akin, round 1 nakuha para sa akin nakuha ni Antonym yun. Round 2 and 3, mas nangibabaw yung punto para sa akin ni Espero. Dikit lang. Tapos.